Mga igsoon. So, una-una, pasalamat sa Ginoo nga nakamatay kita karon nga buntag. O, dahil panalangin ng Ginoo sa ato, kung ato gihapon, sobra sa pulo. No, sa ato madumdum lang, no. So, una-una, salamat kay nabot na gina akong pagumangkon si Gerson Nicloso Jr. alias Nonoy. So, akong kauban sa aircon o mutabang ko sa pagtugtog. O karon gipunta mga igsoon ay namuksaba. Kaya ang speaker sa anniversary sa City Crista kung sa di pa sa mawali dito, mawali yun sa nato dali. Mag-iperlahin isa nga ang iyang wallet diri pang Davao ni ay punong pangtago. Okay, salamat kay sa Ginoo atong guest speaker karon. Bana ni siya sa igsuon sa akong asawa. Oh, di ba? Asoy, no? So, dati siya nga nag-missionary sa Cambodia o karon nag-involve sa karon sa bulaton sa pag-train o pag-mobilize sa atong mga missionary Pilipino para sa laing nasod. Para mawali ang maayong balita sa mga sa Ginoo na si Jesus namatay sa inang sala. Karang bisagin sa namuto musalig kan Jesus maluwas. Atong pasalamatan na Ginoo atong speaker si Pastor Zuli. Maayong buntag sa tanan. Sa dako nga honor na mahimong kabahin sa inyong panimbahon today, and we just felt honored, and humbled again, inspired sa kabisi sa mga tao, and especially in a business setting like this. It's good to see people coming together before mo mag-work and just worshiping the Lord and giving yourself time for rest, and even as God yung naka-speak sa atong mga tagsa ka mga kasing-kasing. You see, isa lang kamis na Sunday is dako kayo siya na kahimuan sa atong mga kinabuhi. Tingnan naman it's where we actually the Lord prepares us for every week na atong gina-face, and the reason why naagid tayo Sabbath na rest from diha kan Jesus nga naman it's not the day, no, it's not the day, but every time we come together as a family just to worship the Lord is actually helping us prepare for whatever it is na atong i-face ana na week. And lipay lang din binigyan for being here. Salamat sa invitation. Wala man siguro mo nag-invite sa ko salamat kay Jersey na yan. Let's just start this with a prayer. So Heavenly Father, just grateful good kayo for today, and we thank you na ikaw ang Ginoo nga dili respecter of persons, and salamat nga we can just come freely before your throne of grace with boldness and with confidence, knowing Father nga dili gid mo i-reject unsa man ang mga naagihan, unsa man ang mga kasinatian, unsa Lord God ang mga ginabattle right now sa mga kasing-kasing, sa mga nahuna, mga kalibutan. Salamat na each time that we come together, imo kami Lord God na ginaparest. And so today, Father, I speak, good Lord, and I declare rest upon every gubot na mind. I speak rest for every unrestful na heart. And so I just ask of you, Holy Spirit, to minister sa tagsa-tagsa ng mga kasing-kasing and help us to examine ourselves in a way na sa among paghumana ni Lord God. As we listen to your word, as you sanctify us with your truth, ikaw din Ginoo ang magpakamahay sa tagsa-tagsa. And so Lord, salamat. I also speak blessing upon every family represented here today. Wala man siguro ang mga pamilya sa mga kaigsunan. But salamat Lord, as they dedicate their lives today, we know na ang ila pong mga families is in your hands. And so we give you glory, we give you honor in Jesus' name. Amen. Amen. So once again, may buntag sa tanan. Sama sa awit no nga nag-remind na nahimugso kita sa kalibutan ba nga nagitay dako nga katuyuan. And again, gusto na ko i-affirm ang plano sa Ginoo sa atong matag usa sa tuwa. Usahay naman ko tayo feeling na siguro we were born in a family na we felt rejected, or we come from a
culture or an experience nga we felt nga dili kita feeling nga mura affirmed and even kind of appreciated. But si God, dili siya pwede mapuyong sa iyang mga promises. His promises are always amen. So ang iyang purpose sa imo, regardless kung sa atong mga sinati karon, will never change. And if you remember, sa Genesis chapter 1 verses 28, ang unang nga command ni God sa tao is actually not work. Dili gid siya work. And mo nga si God, kabalo siya nga in all sa iyang power, sa iyang sovereignty, and sa iyang holiness. Sa iyang pag-create sa ato, wala ta niya gi-create nga para ta nga magtrabaho para sa iya. Wala ta niya gi-create para nga kanabang unsa tawag na ma-enslave ka ni God. Dili siya nga. In fact, ang first gift niya nga word is, and God blessed them. That was His first command for Himself na kanabang dili na ko sila patrabuhon hangtod dili na ko sila i-bless. Ayat din siya niingon nga be fruitful and multiply. And wala mo na tingala na ang fruitfulness is not a function of a human being. It's a function of a tree or a plant. Dili man tagapamungan no magawas ng mangga diri ana. Multiply siguro mo sa ato siya. Sa unsay pasabot ana? Sa pag-create ni God sa ato at the very beginning, gi-design gid niya nga dili kita mag-grow. And that's why His blessings na iyang gi-speak and iyang gi-declare was already there. Ang shalom na atong kinahanglan will be there always. And sa atong pag-work, sa atong pag-multiply, sa atong pag-procreate, sa atong pagdaghan ani ang kalibutan, ang iyang purpose is so that His name will be glorified. Na makita sa atong mga lives, blessed we are indeed and mag-prosper. The challenge is, ang atong mga first nga mga ancestors, si Adam and si Eve, decided to know good and evil for themselves. Before sila nag-fall, it was God who decides what is only good and what is evil. But tungod sa ilang desire to be like God, ang nahitabo is they decided na sila na ang mag-decide starting from that day forward unsa ang maayo o ang daotan para sa ila. And that's where the problem started. Nga naman, hindi naman sila mag-seek sa Ginoo. Even sa ato, ng mga believers, even sa church. Kano daghan kayo tao mga debate about things. Kano daghan tayo mga misunderstanding. It's because part sa akong fallenness is na ako'y manoon nga para sa ako sakto ni, para sa imo, sayog na. Ang imo pong sakto sa imo, sayog para sa ako. And that's where chaos o ang conflict mag-start. But that was not the original design. But salamat na because of His sovereign grace ni God sa tuwa, wala ta niya gibilin para lang sa tumabalingon. Kita ba mag-suffer ta hangtod sa hangtod? Yes, we are fallen. And salamat na 2,000 years, more than 2,000 years ago, si Jesus came down, gave Himself up, became obedient to the Father, not because for Himself, but because kabalo siya. Na the only way na we will be reconciled, we will be restored, we will be redeemed, and katong iyang i-bless sa kang Adam and Eve sa Genesis chapter 1:28 is ato siyang malive out once again. And because of His death sa cross and sa atong faith diha sa cross, ug iyang gihimo sa cross, then we can have new life with Him. We become new creatures, new creation in God, and with a special na mandate, with a special na mission, and nani na katagli sa kalibutan. And that's what I believe God is inviting you today. And not only kamo managli sa Davao City Grace Gospel Church, kundi Davao City Grace Church, but sa tanan nga mga tao nga kitagaan niya o kana bang panahon na ma-redeem. So today, if na mo yung mga Bibles, ganahan ko may prepare niyo siya sa John chapter 12, no? And
But before that, namoy nakita diya na tanong. And siguro matingalo mo, sa man tanong na naa diya. Actually, during sa last na stand sa mga Jews para i-hold on nila ang fourth sa Roman nga Empire, naay mga extremist po, mga zealous kayo nga mga Jews na pipila sila ka numbers, naghimo sila og fort sa taas sa usa ka bukid, nagitawag siya og Masada. And very famous na siya, kung hindi mo siya tanawon, the last battle in Masada. Mao ni sila ang last nga nag-revolt against the Roman Empire. And yet, sa ilang kanang fortress, tungod kay taas kay siya, cliff siya, and plateau siya. So very very strong kayo siya nga fort pag-defend nila sa ilang mga kinabuhi. So naway isa ka trail pasaka ana. Ang challenge lang kay kinahanglan sila manaog para magkatubig, kinahanglan sila manaog para magkapagkaon. So unsay gihimo sa mga Roman Empire? Ang ilang gihimo sa mga Roman soldiers, ilang gi-siege, kikural nila ang tibok. Walay makasulod ng pagkaon, walay makagawas na. So unsay nahimo? So later on, tingala sila manahilom naman, gisaka sa mga Romans, only to find out more than 600 people dead. Nga naman, dili magpadakop og buhi ang mga Hudyo. Nagpakamatay sa tanan. Apil ang ilang mga asawa o ang ilang mga anak. That's what happened. Later on, 2,000 years, labi na in 1960. Ang mga archaeologists, nagkadto sila dito sa Masada, they wanted to understand. Gusto nila na i-recreate kung man sila hitabo at tumatay. And so while sige sila at himog excavation, nakakuha sila og sa ka-box ng mga liso. And so ilan yung gidala nga liso sa ilalom. So nahimo siya nga display. But in 2005, usa ka scientist nag-decide, usa ka ato nang i-try nga i-grow ng mga seeds. So ila siyang i-germinate. 2005, imagine, 2,000-year-old na seed nga naalang sa box. Naalang dito sa box. And siya ato ka nang i-grow. So kung sa ka-scientist, iya siyang i-grow. Ila siyang ibutang sa usa ka soil. Ilang i-make sure na ang environment niya pareha dito sa pumasa siya. And later nila na-realize na katudi ay na seed. So pag-germinate na niya, na-realize nila, extinct na dito siya na palm. Ang tawag sa iya is Judean palm seed, date palm, na very popular sa unang isa sa mga pinakalami. And abi nila extinct na. So in 2005, nag-germinate pa na. And nahimo siya na grabe nga scientific na breakthrough. But actually, mayroon ang kuan. Mayroon ang katong mga scientists. It's not about sa among gihimo sa seed. Insya, ang amo lang yung gihimo sa seed is gitanong lang gid siya sa soil. And nagtubo siya. Pero hoping, una-una nila nga wala na gito siya ulos. So kabalo mo sa gingalan nila sa ating nga seed, date pa, si Methuselah, the oldest man in the Bible. No? So Methuselah ang iyang pangalan. So unsay significance ano? Ang significance niya sa ato mga igsoon, especially for us who have been born again, not of corruptible na seed, but the incorruptible seed of the Word of God. Nagahisgot siya na ang iyang pag-sprout sa seed is kana bang ga-represent siya sa resilience, sa pag-build ni God sa ato, out sa iyang pag-create ni God sa ato, deep within sa atong being is our capacity to be resilient, no? The capacity, unsa man ang resilient? Kana bang bisag unsa pa nga mga bagyo, bisag unsa pa nga mga trials, bisag unsa pa na mga unsa ka dako nga seemingly para sa imo impossible, no, we are built para i-survive na siya. No? It's a symbol of restoration. Kasi pasabot ana, na usahay mo yun sila na wala na, patay na, wala na nepulos. God could still make it. And of course, a revival sa atong mga spirits. And amazing, si Jesus sa John chapter 12, muna yung giingon sa 24, I tell you the truth,
Unless a kernel of wheat is planted, sa uban is a kernel of corn, ang ilang gingon. But I tell you the truth, unless a kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone. But its death will produce many new kernels, a plentiful harvest of new lives. New Living Translation. Nakita ninyo, ang katong mga seeds, nag-remain na sila nga sila lang. Nga naman, because they were not given the opportunity to be planted in a soil. Naara sila sa sulod sa box. And so wala nila nakuha ang potential sa usa ka seed na to produce more seeds and to produce more life. And mo na nga ila gining i-take care karon ang method sila nga di pa naman, it's being used para i-breed sa uban nga mga date palms. And para po siya na mabalik nila na. So ingon si Jesus there, but its death will produce many new kernels, a plentiful harvest of new lives. Tagaan ta mo gamay nga background ani. Kaya naman, when Jesus was talking ani sa iyang mga disciples, pagsunod ni Jesus sa Jerusalem, mga days before that, lipay kayo ang mga tao. And ilang giwave ang mga date nga mga palms. Ingon sila, Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Nga naman, nagunahuna sila na finally, ang ilang hari niabot na yun. And they will be released sa bondage, they will be released sa oppression, they will be released from that feeling of discrimination, and ma-release po sila sa kanabang feeling na kanabang ato na po din nga time. Siga na lang sila. Sige na lang sila. Kita na po na nagutay tinuod. And they saw. Nakita nila ang mga miracles ni Jesus. Nakita nila na gipakaon ang 5,000. Nakita nila ang pag-heal sa sick. Pag-raise up ng Lazaro. Nakita na nila. And so they were so happy. And then suddenly, mo din nangyayong ni Jesus ay murabag mubalik si Duterte, di ba? Nalipay, kita ni naman. Niyapunta si Duterte. I-release na taani. Na later, may nun din si Duterte. Sorry, mamatay na ako. What will you feel? Kasi kung ba't yun? Nung may yun siya, gawin na ka na, ni-anhi siya para ta i-release sa bandage. Wah, asa man ta. And then suddenly, may yun lang siya, sorry. Wala na kayo may mamatay na ako. Or kinsa man natong gituuhan na Messiah nato, or kinsa man natong gituuhan na makaluwas nato. Di ba, usahay magsalita og tao, and all along na itay mga tao ginadipindahan nato sa itong mga kagalingon, and then suddenly something happens and we could no longer ask help and we become helpless. Nga naman, tungod kay si God, we were created na dili ta na magdepend sa tao nga naman. We are all fallen. And dili na ito makita itong mga promises. But God is always Amen. Pag-apod sa atong mga. And so yun din that those who love their lives in this world will lose it. Those who care nothing for their life in this world will keep it for eternity. Ang tawag ani isang paradox. So Jesus ba is starting a new culture and starting a new paradigm for people to know unsa nila sa pag-survive sa kalibutan. Nga naman, ang kalibutan bali kinahanglan imong i-love imong life aron ma-enjoy ka sa kalibutan. Pero kung Jesus bali, whoever love their lives will lose it. Those who care nothing for their life, wala na nagpasabot nga pasagda na imong kinabuhi. That means ang atong dependence is in God alone. But God will keep it for eternity. Anyone who wants to serve me must follow me. Dili naman yung mao. Anyone, karon kung mayon ka nga, di ba, sa election, kung inyo ma-remember, kung mag-campaign period, ang ilag yung word there is unsa. Ang inyong sulugoon, ang inyong sulugoon. Pagkadaog nila sa posisyon, ang atong halangdong mayor, ang atong halangdong congressman, mabali na rin sa tanan. Nga naman, because kita tanan, we are born idolaters sa atong fallen na nation. Born ta idolaters, sayon ta nga maghimo og idol. Dili siya idol nga magkulit ta og mga kahoy, magkulit ta og bato, but actually,
kung asa na to ginahatag atong time, money, resources, and ang atong mga devotion. That's an idol. And remember, we become kung kinsa ang atong mga idols. Unconsciously, wala ta kabuluan na the way we live our lives reflect so much kinsa ang atong mga idols sa kinabuhi. And mopud na kung si Jesus gid or si God gid ang atong ginatutukan gid. Kabalo mo sa whether we like it or not, ma-reflect din na sa kalibutan. So anyone who wants to serve me must follow me, because my servants must be where I am, and the Father will honor anyone who serves me. Can you imagine that? Ingon lang si Jesus, iserve lang ko ninyo, iserve ninyo ang Father. Because once you serve the Father will honor you. Ano, mangita man ta, may honor pa tao-tao. No? Kaya, ganata mo honor pa. Kami nga mga pastors, that's our greatest weakness. And that's the greatest danger na we have as pastors. Nga naman, because we love honor. We love to be in this place kung hindi we careful. We love to be told by people, wapo kayo ka magwali, ayo kayo ka, grabe ka ka, wapo kayo, ano ba? Grabe ka, gifted kayo, anak. And bisan pag ingon ni nga, bisan pag usahay mo ingon ko nga, dili to God be the glory, to God be the glory. Pero deep sa akong heart, maagihan ko yung ingon nga, iya ba? Alright. Daliya ba? And mo bitaw nga daily, the Lord wanted us to come before Him, ano man, every morning, ano man. Kaya basig na natin gina idols sa akong heart. Na natin mga idols. Now my soul is deeply troubled. Should I pray, Father, save me? Lord, hindi na ako na-start akong timer, sugi. Siguro na, siguro 20, no? Time check, 8:31. Oh, kana. Salamat, Mami. So si Mami wala akong time. Now, hindi ko namin yung time. Now my soul is deeply troubled. Should I pray, Father, save me from this hour? Mo na prayer ni Jesus. I-save ko. But this is the very reason I came. Si Jesus has all the power na dili niya go through mga sufferings. Pwede rin siya ningon nga, ayaw na, ako na bahala na. Luwasan na ito sila nga without going through the suffering. Ang sayo ni Jesus in Gethsemane. And siya, Father, not my will, but let your will be done. That's a life of surrender. Nga naman, si Jesus loves the Father so much that He is willing to give His life para sa Father. It's His way of honoring the Father. It's His way of saying, I love you, Father. Same is true sa Holy Spirit. Gisend siya ni Jesus, and siya, mulakaw ko, but I will not leave you orphans. I will give you the Holy Spirit. Become a Holy Spirit in obedience to Jesus because of His great love and great reverence for sa Son. And mo na makita na ito, ang atong triune na God is, pwede siya matawag ng love na naman because God is a God of, is a community. No? Same of essence, same of power, same of holiness, but different in personality. Father, bring glory to your name. Then a voice spoke from heaven saying, I have already brought you glory to my name, and I will do so again. And so God today is inviting us for a surrendered na life. Isa man ang surrendered na life? Kalabang, hangtod kuno dili ta mamatay. I know most of us, all of us probably, dreams and desires na i-prosper ta ni God. Amen? Amen. Wala mo siguro ka po, siguro kiri kung mga publiko ay. Lagit siguro. And kapag mo si God, mo naging nadaan ang iyang plano. Mo bitaw nga ningon siya, I will bless you na daan. Before pa mo mag-work, i-bless na mo daan. So that nothing will go wrong. So whether it's fruitfulness, whether it's prosperity, whether it's work, whether it's family, I have already given you my word. You are already blessed. Galing lang, mingon man siya. Pag-command niya, be fruitful. And that's our job, to make our lives fruitful.
and to multiply this. And more sa iya nga Hebrew nga word ang multiply niya is more, dili siya about sa pag-procreate lang physically, but more siya about sa atong impact. Like this. Hindi na kita magnegosyo ito yung pakialam, sa kwarta rin niya ito. Bahala na itong trabahante, umunsa na sila, basta kay ato dali. Here you are, worshiping the Lord. And giving every person na gihatag sa inyo sa business to bless them. Dili man siguro na sila mapastoran, but the word na itong and giving them the opportunity to hear and listen to the word is already enough to reward us with eternal rewards. And kabupod nga who are here, kabalo ko nga, ano na po mong trabaho? So I remember nga sa among naging ni close kay nga friend sa Valencia, one of the biggest na mga grocery stores. Kuan gina, ma-appeal sila sa pagsulod pa lang nila, pag-recruit, pag-apply pa lang nila, na-Bible study day. Every morning na-Bible study day. Ang muna din pumunta na, sir, bayad ba ang Bible study or kulang kuhaan siya sa amin? No. It's part sa inyo. Pay. So, yun. And so, nahimo din nga church ang kanang grocery store. So, unsa ning surrendered na life? Pareha kay Jesus, it's a life surrendered for God's glory. No? So, Jesus redefines what true glory looks like. For us, it's status. For us, it's position. For us, it's wealth. For others, it's fame. But for Jesus, did it. The glory is, as of it, is how much you die to self. And mabitaring mo niya, you cannot be my disciple. If, unsa ko no? If dili nato ma-deny ang atong self, if we could not carry our own cross and follow Him. Muna siya bigto kaayo, muna siya impossible. But dili siya impossible. And also po, ang surrendered life is marked by eternal perspective. Meaning, every day, naghihatag sa atong life, dili sa kalibutan. We use this, our time, our talents, and our treasures for the purpose of glorifying God. And dili siya for self lang, but for others. And a life that speaks and inspires. So, unsa nang surrender for God's glory? Ang true glory sa kingdom ni God, sa iyang domain of authority. So, ang para sa iya is, ang tinuod din glory is when we sacrifice. Unsa nang sacrifice? Ingon pa dito sa Philippians, ingon si Apostle Paul, na think of others better than yourselves. Kaya? Una-unaan ninyo na mas maayo pa ang uban kaysa inyo. Kaya? No? And then muna yung encouragement sa Philippians. And to think ang Philippians, grabe ang ilang faithfulness. Grabe ang ilang pag-sacrifice. All for the purpose so that others may find the joy in knowing Christ through the gospel. So, ningon gigihapon si Apostle Paul sa ilang, kunahon agad ninyo, mas maayo pa ang uban kaysa inyo. Ingon din siya, let this mind be in you, which is in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery. Tanaw si Jesus, ingon, atong sundon at umunawan ni Jesus. Nga naman, Ginoo siya, pero wala lagi siya naghuna-una sa iyang pagkaginoo. In fact, gi-obey niya ang Father and became obedient unto death, even the death to the cross. Ano gina-emphasize ang even to the death on the cross? Pwede naman siya mamatay in some other cases. Pwede naman siya pusilot, pwede naman siya lunggabon, but why the cross? Nga naman, because during that time, kung naamay pinakaubos o pinaka-shameful na kamatayan, it's when you are crucified in the cross. And si Jesus, iyan ang take upon Himself, nga naman, so that those who are dead will be made alive. Kita nga mga patay, mga buhi ta, pag-usap. Nga naman, because once we have Jesus in our lives, we are candidates
of eternal na heavenly resurrection. Kung wala tayo Jesus, kandidato gyapon ta sa resurrection, but to damnation. And duha naman atong pilihan. And so that's why ang surrender is dili siya pasabot nga magpaka, kung sa tawag na, kana bang ato yung biyaan ng tanan sa asok ng pastor, magpastor na ni tanan, magwali na lang ni tanan. No. Ang iyan pinaingon is death to self na naman. Because ang una ginapatay nato sa atong self is ang atong pagka-self-centered o ang atong selfishness. And usahay ang church, makulong lang siya sa usaka. Sa four corners. And wala na. Akita lang. Anyway, okay naman ta. Akita lang. Sa gula nato ni, magubot pa ta. Magaway-away pa ta. Ato ni padakon, ayaw na. Kita na lang. But actually, you're contradicting principles ni God. Ano man, because whether you like it or not, when you become faithful and sacrifice para sa glory ni God, you cannot stop but grow. You cannot stop but grow. And mo na kinahanglan ang seed, malubong siya niya. Man ta, wala man tayo diri. Gusto man ni God, ganito kita ilubong sa, ihulog, iso dito sa gawas. Ano man, that's where we are designed to grow. Dili sa four corners sa church. Nga naman, ang naadiri is comfort. Ang naadito is suffering. Ang naadito is mga trial. Naadito ang persecution. Naadito. Kabayo mo, ang church, based on history, dili siya gaka-divide kung ang attack is from the outside. Nga naman, the more gina-attack ng church, yung mabantayan, 3,000 na madugang. Pila na yan kayo madugang. No? Sa isa lang kaulihan, 3,000 ka naman. Grabing persecution. Pero once na ang comfort diri, magsugod diri sa church, and we become comfortable and lose sa tanan nga focus kung sa ginapahimo sa Ginoo sa ato personally as a Christian and as a church, then conflict will arise here. And when that happens, wag tayo lang magubot na. Normally, sa mga churches, that's what happens. Ang mga divisions sa church is because of self-centeredness. Ganahan ta kung naiwali punta, daan diri kumali ng karon niya. Sige, din na lang. So again, a surrendered life is not only, no? 8:42. Okay, Min. Thank you, Min. Alive is surrendered for God's glory. Ang next is, a life is marked by eternal perspective. Losing life to gain for eternity. Through discipleship, values eternal life over worldly pleasures, embracing self-denial. No? Nga naman. Because the only way to life is through life. And kinsa man ang life? Grabe ka-exclusive si Jesus. Kung naa may religion sa kalibutan, may exclusive si ang Christianity rin. Kaya nga itong Jesus, nga itong Savior, siya nagigingon, I am the only way, the only life, and the only truth. No one goes to the Father except through me. That's very exclusive. Ang ubang religion, lingon sila, different paths will lead to the same God. Not our God. Very exclusive na naman. Because God is a jealous God. And so on, if you want life, then be with that life giver. Following Jesus in sacrifice, daily obedience means serving, even when it's hard, trusting God's eternal promises. Natin mga personal na mga challenges. Sama na ako yung mga challenges. Kami sa aming family na mga challenges. Not only in ministry, but even sa aming mga personal. We experience mga different mga relational mga splits and mga relational mga problema. We experience mga financial mga challenges. But here's what we have proven so far. God will never let go of us, regardless. Hangtod na ginahimo ni sa Ginoo kani atong mga experience, kinapaagi ta sa Ginoo ni nga naman, because kung asa ka dapit ginadil sa Ginoo, that's where God wants you to surrender. And mo na kung ang challenge nato is ang atong pride,
Ang atong itambal sa iya is pagsimba sa church. Hindi gina katambalan. If our challenge is ang mga lack of finances or unsa pa na mga klase nga finances, unya simba ang atong itambal sa iya. Di gina. Kaya naman gayuban mo tambal ng mga pastor. So, grabe yung problema na, ay, simba na. Wala na. Tingala ka duke yung sinimba. Wala yapon. Ang nangutang sa imo, wag yapon kabayad. Ikaw po na nangutang, wag kakabayad. Ano ba? So, naay mga things, mga decisions sa life, nga itong gibo, nga, kada pa nag-feel na ito, saan na ni? And then, ang ato din normal, nga response is, balik ko sa ginoo, musimba na. Like so, the reason why we're experiencing different challenges sa atong mga different na lives, kaya nga naman, we are born unique from each other. And so kung asa ka gina-deal sa Ginoo, diha, od ka, gusto ni God na ipasurrender. Amen. So si Mami Ken, grabe niya yung struggle sa ko, kaya nga naman, nagdako ko mga drug addict, nagdako ko sa usa ka comfortable na life. So akong trabaho, mangawat ko, then ako librehon ako mga amigo. Ano ba? Kaya gusto ko nga, ako din lagi drug lord. Wala nga, pagka-drug lord, ako dito sa mga lugar, may galing ako din eh. No? Nakunaunaan ako sa langit. Okay lang, mga langit, nanarobig dito lang tamang sa luganan. No? So, pag minyo naman again, ang iyaging challenge ako ay sa mga akong pagkagastador. Nga naman, because when God redeemed that, ang nahimo is, gigamit na ko ang kwarta para po nahimo kong giver kayo sa uban ng mga tao. Yung sahay, mahatag ko, ano siya nga dad, parang man to sa bukas. Ano ba? One time, na ako gusto tagaan ng kwarta, ano siya nga dad, parang man to sa diaper o sa milk ni life. Ano ba? And para sa ko, grabe kayo ka-excited, ano ba? Chili, balik lagi nito lang sa Ginoo. And later, siya will realize, nga nagabalik-balik na sa ko. Dili lang si Mami Gano, sa'yo na yung uban, ikaw Zuni, gastador kayo ka. Ano ba? Yung sa'yo ba yun kung gastador lagi, pero parang ni sa Ginoo. Pero I know nga, deep within my heart, may ginayin ng Ginoo. And dito ko libago sa Ginoo. Si Mami Gano, dako man lang wala nagbinugoy. Kanya, bigin na ako nga. Wala lagi na siya struggle. No? So, mo po ito yung struggle nga naman. She thinks, nga ka na bang, buutan kayo siya sa Ginoo. So one time, i-persecute siya sa usa ka kuan, sa usa ka time dito ni sa Cambodia. So sa ingon niya, grabe Lord, sukal pa sa gamay ko, grabe ako pangalagad. Unya karon, mao man day ni day ko mga panalangin, ingon day sa lahat. Anak mo day kag pastor, gignan siya tubangan ba? Anak mo day kag pastor? Unsa to ni? Batian nimo batasan. Ingon siya. Imagine mo na. Missionary, Tarang missionary na malakaw din sa inyong lugar na naman. Kaya anak kasi bro, batik kayo batasan. Iboto yung hangin. Maingat ka 40 days pa siya, way basa-basa sa iyong Bible, wala ka naman, iboto sa Ginoo. Pero later, na-realize niya, one day, nag-speak si God sa iyo. Ano naman, dili man siya maabot sa iyo kung wala ta gina-sanctify ni God. That means, kung ay mga challenges sa ito, kung unsa ng area sa itong life, God is sanctifying us. It's an opportunity for us to grow and be blessed and prosper. Kaya hangtod ato na siyang paligdan. No, kamay ng takadili, mo ni akong idol, mo ni akong maghatag sa ako og meaning, maghatag sa ako og joy. Then it's between you and God. And remember, di kita pildi si God. So pildi kita pildi. So muna namingon siya, surrender na lang. Kaya dugay-dugay. And para madali surrender, the more the faster healing, the more that God could work more freely and bless us freely. No? And then, servant and Savior, right? John taught, those who serve Christ are assured of His presence and the Father's honor. Every time you give your life for somebody, for the work, para mag-glorify si God. Magluto ka, you give it for the best that you have. Mag-serve ka diri sa restaurant, you give it the best, then it's an honor to God. Bisan pag walay na kita, God will reward that. Estudyante ka, and you give your best to honor God sa inyong class. God is pleased. God is pleased. And last, a life that still speaks and inspires. So si Jesus namatay tulad siya.
But imagine ang iyang sacrifice. It speaks and impact until today. And dili na maghunong hangtod sa iyang pagbalik. So ang purpose of suffering, even in deep anguish, Jesus embraced His mission to glorify the Father. And so kung nakaya mga challenges, please pray, Lord, it is an opportunity for you to glorify. Unsa na ni? What can I do with this? Ngano ka suffer ko ani? Turn, nga naman, God is in the business of turning our setbacks into comebacks. And muna nga sweet kayo ang victory kung kanabang miagi ka o grabe kayo ng mga challenges. And then the Lord brings you out from that. Muna pag si Shadrach, Meshach, Abednego, kabalo ko nga pag-ingon nila ito, pero bisan pag mamatay mi kayo, bisan pag dili mi luwason sa Ginoo, di gid na mo i-recant or dili gid na mo isa-require ang Ginoo. Ano lang kasing sigurado, di lang Ginoo tayo mamatay, di lang Ginoo tayo mamatay. Biya gito sila. Sabi nga mga grabe gito sila faith no, pero nakita sila gibati eh. Nakita sila gibati. And yet, out from that fear, they gave their lives to God. And it's only then they experience ang hand ni God sa ilang mga lives. Si Daniel, si Moses, and a lot of people. And the same is true with us. Pwede na siya na-experience. So, ang John 12:28 is a divine affirmation. Kana bang gina-affirm ta per ni God? When God is pleased at mga Ginoo, when we do things right, no. By the way, usay mga mistake na yung word no holiness of righteousness. Ang holiness is defines uniqueness. Nga naman, si God naman ba ang kaan? It has nothing to do with sin. Ang holiness. Kaya ang holiness, speak siya about sa uniqueness ni God. Na siya lagi ang holy. Pero ang righteousness speaks so much about sin. Nga naman, tungod kay gina-address niya. Mabitaw na gitawag na matarong kaya naman, dili lagi tarong. Mabitaw na gina-make right siya, righteous siya naman because it needed nga to be made right before God. And normally, it relates sa atong mga sins. No, ang atong ginakomit diya sa Ginoo. And so, even then, sila David, no, mga kasalat sila, na sila yung mga nahimo. And mayon bigyan ko ng Ginoo sa iya. He was a man after my own heart. He was a man after my own heart. And that, what's karabang ginadesire ni God sa tagsa-tagsa sa atin. Naman, because when we submit ourselves to the Lord, then slowly, this life will impact others. History will tell us na ang evangelism na before is not one-on-one. Basahon mo ang church history sa first paingon sa 200 years after sa death ni Jesus. Ang evangelism, people are brought to Christ not because of one-on-one evangelism, not because of crusades, not because of wala may TV song na, wala may tele-evangelist, no? Kabalo ka naman counsel to Christ because of charismatic nga evangelism. Unsa man na? Ang life nila as a community speaks so much sa ilang Ginoo na even at the point of death, moingon sila, we forgive you sa ilang mga enemies. And because of that, gi-change nila ang social order, even ang culture sa mga pagans. And that's what made them different. And mingon gid ang mga tao, ganahan ko nga mga pilan. And so, live your lives surrendered in faith and continue to inspire and glorify God through lasting fruit. Hindi tomorrow, but now. God is inviting you now. Each one of you. Will you allow me to bless you? Will you allow me to prosper you? Will you allow me to correct, to rebuke, and to realign and redirect your life? All for the glory of God.
that's an invitation. Let us pray. Father, thank you for reminding us na we are all seeds. Seeds na kinahanglan na mapugas. Kaya hangtod dili kami mapugas, Ginoo, dili kami mag-produce. And Lord, nagtuo kami kung asa man kami karon, whether sa eskwelahan, sa business, sa work, sa family, sa community, kung asa kami nimo karon, Lord God, ibutang. That's our soil. And you have planted us in those soils for the purpose of impacting, of prospering, and of growing. So Father, akong gina-pray, ang matang sa dili karon. Lord, I pray ng imong word, panangin mo sa pag-encourage kanina. Na Lord, indeed, your grace is sufficient for us. For your power is made perfect, Lord God, in our weaknesses. And so Lord, the more we glory sa among mga afflictions, the more we glory about sa among mga trials, the more we glory sa among mga persecutions, the more we glory about sa among mga problema, Ginoo, then we are strong because of your grace. So Lord, ang mga igsoon, mga challenges na gina-face today, I pray that you will make it, Lord God, kanakbang vivid para kanila. And teach them, Lord God, how to respond and to surrender, Lord God, to your Lordship. Because that's who you are, not only our Savior, but our Master. So Father, thank you. We love you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Andun may ginhawa sa nabil ko.
always be with you. Walk now in peace, knowing that the God of peace that transcends all understanding will live with you. Walk now in truth, knowing that the Holy Spirit is the guide and the counsel of all truth. The love of God, the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be upon each and every one of you, now and forevermore. Amen.